Mga apo, ipapagpatuloy ko ang aking kwento. Simula nang kinuha ni Lina si Ika, tinuruan niya ito sa lahat ng bagay. Tinuruan niya itong magsulat at magbasa. Mabilis naman na natuto si Ika. Pilit na ipinagsasabay ni Lina ang paghahanap buhay at sa pag-aalaga kay Ika. Itinuring niya ito na parang isang tunay na anak. Hirap man sa buhay si Lina, mga apo, hindi ito hadlang upang hindi niya maibigay ang mga pangangailangan ni Ika. Anak? Andito na si nanay. Nak? Nak? Ano nangyari sa'yo? Anak? Nak, may binili akong bracelet para sa'yo. Eto oh. Masaya ka ba? Masaya ka ba, anak? Sa nabili ko? Ang asawa ni Lina, hindi ito nagbibigay sa kanya ng pera. Kaya naman apo, tanging pagbebenta lamang ng mga pinutol niyang kahoy ang kanilang hanap buhay. Minsan apo, nakakaranas ng gutom si Lina, pero okay lang yun sa kanya. Basta ang kanyang anak na si Ika hindi magutom. May pagkakataon na apo, naiiyak na lamang si Lina sa kanyang kahirapan. Pero hindi ito susuko para kay Ika. Dahil apo, nangangarap si Lina na mabigyan niya ng maayos na buhay. Kain ka na, halika na. Kain ka na. Halika na. Kumain ka na po ba? Oo, anak. Kumain na ako kanina. Kumain ka na muna. Pagkabusog ka, ha? Opo. Sige na, kumain ka na muna. Anak, kumain ka lang, ha? Huwag mo intindihin si nanay. Okay lang si nanay. Anak, tubig. Ilan po? Kumain ka lang, ha?